Hello guys, saglit tayo lang muna ay mag-share ng ating live. Kayo din po, paki-share na rin po ang live natin, no? Mga ka-admin, paki-share na rin po. At double tap to like. Yan po, double tap to like. Yan. Okay. So, share lang tayo. Hindi po ba maingay? Kasi andito nilapit ko yung electric fan ko, napakalakas. Baka maingay, no, sa inyong end. Wow. Okay, saglit po Saglit lang po, mga kababayan. So, marami tayong topic, mga kaibigan, no? Tungkol sa Senate, tungkol sa impeachment. Yan. Sorry. Yan. Okay. Okay. Yan. Okay na mga kaibigan, no? Okay. So, last na lang. Last na lang, no? Share ko lang sa mga kaibigan, sa mga ka-admin, no? Share lang natin sa ating newsfeed. Para meron din pong makapanood na follower ko sa Facebook, no? So, share natin at saka share ko na rin sa aking Messenger. Okay, Messenger. Yan. Yan. Okay na, na-share ko na mga guys, no? Na-share ko na. So, mga ka-admin, yan. Tayo mag-start na ng ating live. Wait lang. Okay. Where are you? Saglit guys Wait lang po mga ka-admin. Nasaan na ba yun? Wala. Hindi ko siya makita. Po Ito. Itong isa. Ito nga. Yun, makita ko na. Yan. Yan ko. Okay, nakita ko na mga kaibigan, no? So, double tap to like. Paki-double tap na po mga kaibigan para kayo po ay makapag-like sa ating YouTube live, no? Maraming pong salamat. Yan. So, eto na nga mga ka-admin, no? Simulan na po natin ang ating live. Okay. Dito ka muna. Diyan ka muna. Yan. Simulan na po natin ang ating live. Diyan ka. Yan na. So, eto mga ka-admin, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa Senado, dapat nang i-abolish, no? At si Sara Yad, no? Kilala niyo po ba si Sara Yad, mga kaibigan, no? So, tingnan po natin, no, mga kaibigan, kung mga ka-admin, kung ano ba, bakit ba siya ay tinaguriang Sara Yad, no? So, topic po natin ngayon, pag-abolish po ng Senado ay nararapat na po talaga na i-abolish na po ang Senado
At pag-usapan din po natin si Sara Yad. Ano-ano ba yung mga ginawa niya? Para bakit siya ay tinatagurian na Sara Yad, no? So tingnan po natin kung ano ang kanyang mga ginawa. Bakit po Sara Yad ang tawag sa kanya, no? So check lang natin saglit ang ating Ano ang kanyang mga ginawa? Bakit po Sara Yad? okay. So okay naman po yung ating sounds. Yan. Okay naman ang ating sounds. So proceed na po tayo, no? So ito po mga ito po mga ka-admin, no? Ito pong si Sara Yad ay tinagurian na Sara Yad dahil ang sabi po nila ay meron itong poison mind, no? Isang pag-iisip na talaga namang hindi maayos, no? Hindi maayos na pag-iisip para sa isang public servant. At habang ang bansa po natin ay dapat na magkaisa, eto namang si Sara Yad ay mukhang wala na talaga sa kanyang sariling katinuan. Mukha talagang siya ay tinakasan na ng katinuan. So tignan po natin, ano-ano po bang dahilan, bakit po siya tinatawag na Sara Yad? And then, topic din po natin, dapat nang i-abolish ang Senado. So unahin muna natin mga kaibigan na bakit ba dapat i-abolish ang Senado na yan? Unang-una sa lahat mga kaibigan, hindi po naging successful, no? Ito pong pagiging Senate President ni Chis Escudero ay ang daming kapalpakan, mga kaibigan, no? Ang daming kapalpakan, no? So, komentuhan po natin ito kasi ito nga po, umuugong po ngayon ang balita na napakarami pong nananawagan na i-abolish ang Senado. So, tingnan po natin. Yung sinasabi po nila na palpak daw po ang Senado, no? Under the presidency of Chis Escudero. Siya ang Senate President ngayon at palpak nga daw po. Unang-una mga kaibigan, bakit po naging palpak? May umuugong po na mga balita na ang nangyari po sa BICAM ay kasalanan ng Senado under the Senate Presidency of Chis Escudero. Alam niyo ba mga kaibigan na meron pong balita na may mga lumabas na mga dokumento at inilabas po ito ng isang sikat na vlogger, mga kaibigan, no, nasa Marcos administration din, na may lumabas po na mga dokumento na katibayan di umano na ang may kasalanan po dito sa nangyaring BICAM, yung pag-slash ng mga budget at pagdagdag-dagdag ng mga budget na unnecessary ay kasalanan ng Senado. Alam niyo ba mga kaibigan na halos wala pala, no? Halos wala pong binago ang Kongreso. Nung nagkaroon ng BICAM, halos walang binago ang Kongreso doon sa mga budget na yan, mga kaibigan. Ang meron pala talagang binago significantly ay ang Senado. So mga kaibigan, kitang-kita natin dito na sa panahon po ni Chis Escudero, palpak po ang nangyari, di ba? Sa BICAM. Dahil ang daming mga in-insert, ang daming mga tinanggal, tapos in-insert yung iba. Mabuti na lang mga kababayan at inayos yun ng ating Pangulo bago niya pinirmahan, no? Kaya naging maayos po yung nangyari po doon sa BICAM. Yung pinaka the outcome, no, mga kaibigan, nung yun ay inayos ng Pangulo, naging maayos na po ang budget. At naging ayon na sa ating Constitution. Kasi di ba mga kaibigan, alam naman natin lumabag sa Constitution yung nangyari na pangalawa lang ang DepEd sa pinakamataas na budget. Ang sabi po sa ating 1987 Constitution, dapat po ang DepEd ang may pinakamalaking budget. So yun po mga kaibigan, mabuti na lang. At ang ating presidente ay hindi niya pinirmahan at inayos niya muna bago pirmahan. So in short mga kaibigan, sa panahon po ni Chis Escudero, nangyari ang lahat ng ito. Dahil po sa kanyang pagiging, sabi nga po ng iba, diktador, kung ano ang gusto, siyang masusunod at hindi tatanong sa kanyang mga kasamahan.
Katulad nga po ng nangyari, di ba, dito sa impeachment. Kung titingnan natin, dapat ay katulad siya ng pag-iisip ni Senator Soto na kapag merong mga dapat na desisyonan, ay isinasama po niya ang body, ang kabuuan ng Senado. Dapat ang ginagawa ni Chis Escudero, instead na siya ay magdesisyon na i-delay natin ito sa ano na lang, dapat ang ginawa ni Chis Escudero ay dapat sinabihan niya ang mga senador na okay, pagdebatehan natin sa plenary, ano bang gagawin natin, etc. etc. Tanungin yung iba, ano ba ang dapat, at dapat po gawin ang kung ano ang nakabatay sa Constitution. Malinaw na malinaw, forthwith po. Ang sabi po ng Constitution, forthwith. At alam niyo ba mga kaibigan, ang talaga palang gusto ng mga ibang senador na to ay i-dismiss at hindi remand. So kita nyo? Pero ano pong ginawa ni Chis Escudero? Kanya pong inalaw yung mga resolution na yan at kanya din pong inayunan yung resolution na yan to remand yung articles of impeachment. Na kung titingnan natin, labag po ito sa Constitution dahil dalawa lang po ang sinasabi. To try and to decide. Dalawa lang, no? Dalawa lang, walang iba. To try and to decide. Dali Pero sa nangyari po dito sa Senado, hindi po ganun eh. 'Di ba? Ang sabi nga ni Chis Escudero, pwedeng ma-dismiss. Pwedeng pagdating ng 20th Congress ay ma-dismiss 'yan. At pwedeng kapag ginusto daw ng majority ng mga senador na i-dismiss ang kaso ay pwede daw 'yan. Nasa discretion daw 'yan ng Senado. Pero kung titingnan natin, malinaw na malinaw po ang sinasabi sa Constitution ng Pilipinas na kapag 1/3 ng mga kongresista ay lumagda sa impeachment complaint, ay automatic. Yan ay impeach na. At yun nga po ang nangyari, impeach na po ang Vice Presidente. So ang kailangan na lang po ay trial. Mga kaibigan, trial. At sa trial, diyan ipipresenta ang lahat ng mga ebidensya. So ano po ang kinatatakot ng Senate President na ayaw po nilang umpisahan ang trial? Kinausap ba? Meron bang pangako sa kanya ang kabilang kampo na, Senate President, ganito gawin mo ha, i-delay mo, maaari bang ipadismiss mo na yan, i-delay mo hanggang sa maipadismiss. Alam mo, back-upan ka namin pagdating sa ganito, gagawin kitang ganito, o ganyan. Diba? Hindi natin alam kung ano yung pangako, kung meron bang pangako sa kanya. Bakit ganito? Mukhang pinapangalagaan niya ang kanyang career as Senate President at mukhang talagang nanliligaw siya sa mga senador na nasa Duterte block. No? So kitang-kita po natin mga kaibigan, kaya tumitindi po lalo ngayon ang panawagan na ang Senate President Chis Escudero, mga kaibigan, kung hindi man palitan, ay abolish the Senate. Kasi unang-una sa lahat, mga kaibigan, na-realize ng mga tao na ang Senadong ito ay hindi na po para sa taong bayan. Ito ay para na sa iisang grupo ng tao, sa iisang pamilya, na kanila pong kahit alam nila na ang taong bayan ay kailangan ng kasagutan sa maraming mga katanungan, pero dinidelay-delay po nila ang impeachment na ito. Hindi na po sila para sa bayan, hindi na po sila para sa mga Pilipino, kundi para na lang po sila sa iisang pamilya at sa kanilang mga self-interest. Kaya lumalagon po at lumalawak ang panawagan na i-abolish na ang Senado. Wala nang kwenta ang Senado kung ito ay magiging Senado na lang ng mga Duterte. Wala nang kwenta ang Senado kung ito ay magiging tagapagtanggol na lang ng iisang pamilya.
Wala na ang panahon na kung saan nandyan sina Miriam Defensor Santiago, nandyan sina Joker Arroyo, nandyan sina Rocco, nandyan sina Gonzales, nandyan sina Pimentel, at marami pang iba na mga prominent na mga senador. Mga kaibigan, so wala na. Sino-sino na ang mga senador ngayon? Para na tayong nasa clown, no? Para na tayong nasa circus na ang mga senador na ito ay nagiging clown, mga nagpapatawa, mga pasuklay-suklay ng kanilang mga balbas, bigote. Yung bang tipong kunwari ay mag-aaway, pagkatapos yun pala ay palabas lang. Yung bang tipong para na lang sa kanilang mga sarili na mga ambisyon ang kanilang ginagawa. Wala na po yung Senado na katulad noon na para po sa taong bayan. Kaya panahon na po, abolish the Senate at itira na lang ang Kongreso. Ang Kongreso matino. Ang Kongreso talagang wala silang pakialam kung ang mga tao na masasagasaan ay mga malalaking tao. Mga kaibigan, mas maganda po ang Kongreso at napaka-epektibo po ng kanilang mga ginagawa at talaga namang napakasisipag dahil po yan sa magandang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez na patuloy na sinisira at ginigiba ng mga Duterte at ng mga DDS dahil sila ay takot at sila ay talagang na-insecure dito kay Speaker Martin Romualdez na sinasabi nila, wala daw bilang, na sinasabi nila, lagi daw kulelat sa survey, pero sila ay natataranta at sila ay takot na takot kay Speaker Martin Romualdez kaya patuloy nilang ginigiba. Pero sabi ko nga, hindi nyo pwedeng mapabagsak ang isang tao, ang isang public servant na talaga namang maayos na nagtatrabaho at nakafocus sa kanyang trabaho. Hindi nyo mapapabagsak ang isang matinong public servant. Gawan nyo man ang gawan ng kung ano-ano na mga balita, na mga fake news, no? Gawan nyo man ang gawan ng mga kung ano-anong mga intriga na hindi totoo. Hindi yan magtatagumpay. Dahil, take note, nakikita ng taong bayan kung sino ang nagtatrabaho at kung sino ang pasyal ng pasyal at punta ng punta sa ibang bansa para manirang puri, para siraan ang ating tourism, para siraan ang San Juanico Bridge, para siraan ang ating Pangulo, ang buong gobyerno, para siraan ang magagandang mga programa at proyekto ng ating Pangulo. Alam ng buong mundo kung sino ang nagmamahal sa bansang Pilipinas at alam ng buong mundo kung sino ang nagmamahal sa China. Alam naman natin yun, guys eh. Huwag kayong magbubulag-bulagan, no? Pero wala na tayong magagawa, mga kaibigan. Talagang bulag ang mga DDS. Alam niyo ba, mga kaibigan, natatawa lang ako isang gabi, nag-grab kami ng kapatid ko, no? Galing kami sa isang lugar, no? So, nag-grab kami. Mga kaibigan, kwento-kwento, yan. Nagtanong sa akin yung driver, kasi doon ako sa driver's, katabi ng driver, no? Yung kapatid ko nasa likuran. Nagtanong sa akin yung driver, kasi, syempre, small talk, yung driver mo driver ng Grab. Siyempre, ano yun, parang kakausapin mo ng konti na taga saan po kayo, ganyan-ganyan, no? So sabi niya, sa Mindanao daw siya, no? Sa may Matina or Mati, Davao, no? Tapos, tanong siya sa akin, kayo po taga saan? Sabi ko, Misamis Oriental po. Tapos sabi niya sa akin, ay, Misamis Oriental. Marami kaming ano dyan, marami kaming mga kamag-anak dyan. So, sabi ko sa kanya, opo, dyan po kami lahat pinanganak, dyan lumaki, Misamis Oriental. Kapareho po namin na Bisaya din po kami. Tapos yun, binrot up na niya about Duterte. Mga kaibigan, siya pala ay malayong kamag-anak ng dating Pangulong Duterte. No? Sabi niya sa akin,
Kung alam ko pa na, kung alam ko lang na ano na malayong kamag-anak pala kami, no, ni Duterte. Sabi niya, kung nakilala lang sana ako ni Duterte noon, baka nagwawalis-walis na lang ako ng pera. Yun sabi niya, baka daw nagwawalis-walis na lang daw siya ng pera. At ito ang sinabi niya, mga kaibigan, napatunayan namin ng kapatid ko na wala po pala talagang alam ang mga DDS. Mga kaibigan, ito po ay isang napakalaking ebidensya na wala talagang alam ang mga DDS. Alam mo ba ang sabi sa akin ng driver, Grab driver? Yung ginawa nila kay Tatay Digong, no, na pinadala nila sa The Hague. Magsisisi yan sila kasi si Tatay Digong, sabi niya, makakalaya yan, no? Makakalaya yan. Tapos sa 2028, tandem yan, no? Si Tatay Digong daw, sabi niya, Vice Presidente, si Sara daw, ang Presidente. Sabi niya, mga kaibigan, alam mo ba, mga kaibigan, gusto kong humalakhak sa tawa. Pero pinigilan ko na lang ang sarili ko, no? So, meaning to say, hindi po alam ng mga DDS na ang isang presidente, ayon sa 1987 Constitution, mga kaibigan, no, ay hindi na siya pwedeng hindi na siya pwedeng tumakbo, no, sa pagka-presidente. Pagka-presidente pa lang sinabi niya, no, hindi po vice, no. Ulitin ko, no. Si Tatay Digong daw, tandem. Si Tatay Digong daw ay magpipresidente daw ulit at si Sara daw ay magbi-vice-presidente. Yun ang pagkasabi niya pala, no? Hindi po yung sinabi ko kanina na magbibise, no? Kundi magpipresidente, no? Pagkatapos, si Sara magbibise uli. Magbibise-presidente uli. Ganon. So, hindi po niya alam, mga kaibigan, na isang termino lang, ayon sa 1987 Constitution, isang termino lang ang presidente ng Pilipinas. At hindi rin niya alam, mga kaibigan, na hindi po makakauwi si Duterte dito. Unless, mga kaibigan, mapatunayan na wala siyang kasalanan. Yun lang po ang makakapagpauwi kay Duterte dito sa ating bansa kapag wala siyang kasalanan. Kapag sinabi ng ICC na, oy, wala siyang kasalanan, is not guilty. Yan lang po ang magpapauwi dito kay Tatay Digong, no? Tatay Digong nila. Yun lang po ang magpapauwi sa kanya, walang iba. Hindi po siya makakauwi kapag siya po ay napatunayan na may kasalanan. At sad to say, mga kababayan, napakalaki po ng ebidensya na talagang siya ay merong kasalanan. So, paano po siya makakauwi at makakatakbo na presidente ulit sa 2028 kung hindi naman mapapatunayan na hindi siya nagkasala? Diba? At sabi pa niya, ay maganda sa panahon ni Duterte kasi sa panahon ni Duterte nagtatago yung mga adik, ganyan. So meaning to say, hindi po niya alam kung ano ang nangyayari sa panahon ni Duterte. Na sa panahon po ni Duterte, mas lalong dumami ang pagpasok sa Pilipinas ng malalaking mga illegal na substances. May magnetic lifter pa na pinalusot sa custom at may magnetic lifter pa na mga nawawala. At nakita na lang yung mga magnetic cylinder, no? Magnetic lifter cylinder sa bandang Cavite na mga walang laman. At anong sabi ng caretaker ng bodega na kung saan nandun yung mga natagpuang walang laman na mga magnetic lifter cylinder? Anong sabi? May mga pumunta doon na sasakyan, mga Chinese, may dalang mga malalaking mga bags. At paglabas daw ng mga Chinese, yung mga bags ay punong-puno na. May laman na. Meaning to say,
Galing sa magnetic lifter cylinder, kinuha na nila yung mga illegal substances at kanila nang dinala kung saan nila dadalhin. Make sense? So mga kaibigan, sa panahon po ng dating Pangulong Duterte, labas-masok ang mga illegal substances sa ating bansa. Sino ang chinutsugi? Maliliit na mga kababayan natin, puro mga nakatira sa squatter area. Walang nakasuhan. Walang nahuling sindikato. Yan po ang malungkot na katotohanan. Pero hindi po niya alam. Kaya nga napatunayan ko sa sarili ko na tama pala ang mga DDS, talaga palang wala silang alam. Or baka naman talagang sila ay nagbubulag-bulagan sa katotohanan dahil sila ay kulto. Sila ay panatiko sa mga Duterte. Kahit alam nila na mali ang ginawa. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan pinakabata na nabiktima ng war on drugs, 3